Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,331 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. And malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At sana po pag umabot tayo ng 10,000 subscribers milestones ay kasama ko po kayo na magse-celebrate. Maraming salamat po. No? Ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila. No? Sa Maynila po, no, may nag-post po si Mayora Hani Lacuna sa kanyang Facebook page na may toxic daw, no? Ang ano natin, toxic nga ba si Yorme Isko Moreno? Siya kaya ang tinutukoy ni Mayora Hani Lacuna, no? Kasi no, sabi niya po, be wary of magano po kayo, no? Yung sa mga toxic people, no, seeking a comeback. Hindi po ba ang mag-aano lang naman, ang babalik lang po, no, sa posisyon at tayo po ay confident na mangyayari po yan sa Mayo 2025 sa tulong po ng ating mga kababayan dyan sa Maynila na may babalik po natin si Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila. No? Siya lang naman po, di po ba? Bakit po gano'n? No? Sabi niya po, kung iniwan ka daw once, kaya niya rin daw yang gawin ulit if they. Kasi po, no, parang po maano lang po natin, no. Si Yorme Isko Moreno po ay naging mayor po yan ng 2019 to 2022. No? Marami po siya nagawa, no. Marami po siyang resibo na nagpagawa diyan sa Maynila, no. Sa buong Metro Manila po, no, tingin ko siya po ang pinakamagaling na mayor at that time, 2019 to 2022. No, marami po talaga. In fairness po 'yon, pandemic pa po ng mga panahon na 'yon. Di po ba? Kaya nga naman napaka natin, no, napaka-swerte natin na magbabalik po si Yorme Isko Moreno. Okay. Ang siste, no, nakita yan ng buong bansa, no, na ang dami niyang pwedeng gawin para sa Pilipinas, no, yung ginawa niya, ginawa niya sa Maynila ay kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Kaya nainganyo rin yung tao dahil sinususog nga siya na tumakbo at ang taas po rin mga survey niya. Okay? Pangatlo, pang-apat po siya sa survey at that time. Dumidikit pa kay Bongbong Marcos kasi ang una noon ay si Sara Duterte. No? Kaya nga naman, nainganyo siya. Pero tayo po ay nanawagan kay Yorme Isko Moreno at that time na wag po siyang tumuloy at ituloy lang niya sa Maynila para naman wag pong maputol at maging Singapore ang Maynila at sa 2028 siya tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya nga lang, hindi po ganun ang nangyari. Nanalo po si Bongbong Marcos. Okay? Nanalo po si Bongbong Marcos. Kaya naman, dapat lang na bumalik si Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila para ituloy niya. No, ngayon, hindi ko alam kung tatakbo siya bilang presidente ulit ng 2028, pero ang panawagan natin sa kanya ay tapusin niya. No? Tapusin niya hanggang 2034. Okay, tandaan na natin na 2034, tapusin niya po yun. Para naman maging presidente na siya 2034 at siguro naman marami na siya napatunayan dyan sa Maynila. Ayun po yun ha. Ngayon, sino ba pinapatungkulan niya? Siyempre, obviously, ang pinapatungkulan niya dyan, allegedly, ay si Yorme Isko Moreno. No? Ito sabi ni re-electionist at Manila Mayora Hani Lacuna, doon sa cryptic post niya, shared on social media in observation of text your ex-Dave Naco po, showing an illustration of a text asking, can I still come back? And a reply saying, not anymore in the Filipino. Pero hindi naman po ikaw ang magdidesisyon yan, kundi ang buong Maynila. Sabi niya, red flags are red for a reason. Kung iniwan ka once, kaya niya rin yan gawin ulit. Tibay na lang at autopass na sa mga gustong bumalik na toxic. Nako talaga. Huwag maging marupok. Don't be fragile, my child. While it wasn't clear if the post had humorous intent or if Lacuna was dropping hints against a specific person, specifically, Yorme Isko Moreno. Netizens quickly pointed out that the connection to former Manila Mayor and political rival Francisco Isko Moreno Domago. So,
Pero tingnan nga po natin, toxic nga po ba si Yorme Isko Moreno? I don't think so, no? Dahil nga siya lang ang gumagawa, no, ng mga programa diyan sa Maynila na karapat-dapat naman talagang maging proud ang mga kababayan natin sa mga programa niya, mga kaibigan ko. Di po ba? Kaya nga, kaya talagang napakaswerte ng Maynila dahil may babalik na Yorme Isko Moreno. Dagdagan mo pa ang anak ni Lito Atienza, dating mayor ng Maynila na si Lito Atienza, na si Chi Atienza, ay magtatambal sila upang maging progresibo ang Maynila. Di po ba? Kaya naman dapat lang, no, na sumuko na si Mayora Hani Lacuna dahil nga naman hindi na siya mananalo kasama ni Yul Servo. No, sana naman maihatak din ni Yorme Isko Moreno si Chi Atienza upang maging maganda ang kanilang tambalan. Yan po ba? Di po ba? Dahil napaka-ano, no? Si Yorme Isko Moreno at Chi Atienza ay karapat-dapat lang sa Maynila, no? Sigurado tayo, no? 10 ng ating mga kasama diyan sa Maynila, no? 10 milyon ay talaga namang uusad ang Maynila at ang Maynila ay magsasabi na swerte sila at bumalik si Yorme Isko Moreno dahil sigurado tayo. Day 1 pa lang ay aaksyon na agad si Yorme Isko Moreno. Hindi katulad ng Mayora Hani Lacuna na ngayon pa lang para nag-uumpisa ang kanyang mga programa at kanyang mga ginagawa dyan sa Maynila. Pero in fairness naman, may mga ginawa din naman. Pero hindi lang talagang katulad ni Yorme Isko Moreno. Siyempre, pag ikukumpara mo ang Yorme Isko Moreno kay Mayora Hani Lacuna, ay mahirap pantayan. Sobra. Kahit Vico Soto pa yan. No? Vico Soto kay Yorme Isko Moreno, mahirap pantayan. No? Mga ginawa niya. Napakagaling, no? Napakagaling, napaka-innovative, napaka-creative ng tao, ng mama. Kaya naman talagang siya lang dapat ang maging Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila. No? Mula Tunduyan, Sampaloc, Pedro Hill, Santa Ana, Taco, saan pa ba? Malapit sa Makati, malapit din sa Pasay, Vito Cruz, ano pa ba? Vito Cruz yan. Quiapo, Santa Cruz, Chinatown, okay? Mga ganyan, Sampaloc, ano? Santa Mesa, okay? Yung mga lugar na yan ay papagandahin ni Yorme Isko Moreno. Diyan po tayo nakakasigurado. At syempre, yung mga social amelioration program ng ating mga kababayan dyan sa Maynila, ay sigurado ako na kanyang aayusin din. Okay? Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.